Kamakailan parang nabuhay ulit sa pakiramdam ng mundo, lalo na sa mga Pilipino, ang takot na naramdaman noong COVID-19 pandemic. Nitong Mayo, nagkaroon ng banta ang hantavirus. Ang 38 tripulante ng cruise ship sa Atlantic Ocean na nagka-outbreak ng hantavirus. Hantavirus. At sa pagbubukas ng World Health Assembly, idiniklara naman ng World Health Organization ang public health emergency of international concern dahil sa banta ng Ebola virus. This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Parang paalala ito kung gaano kaimportante ang international health cooperation, partikular ang multilateralism. Pero ang malungkot, hindi lahat naiintindihan ang kahalagahan nito. Ang World Health Assembly, ang formal na pagsasama-sama ng mga health ministers sa iba't ibang bansa para talakayin kung papaanong mapoproteksyonan ang kalusugan, hindi lang ng iisang bansa, kundi ng iisang mundo. My friends, ladies and gentlemen, at the heart of our partnership are our peoples. It is through them and for them that we sustain and bolster our ties. Friends, ladies and gentlemen, we meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. This moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. Assembly is required to appoint. Sa pagdalo ng DOH sa World Health Assembly, ano nga ba ang pakinabang nito sa ordinaryong Pilipino? Simulan natin sa pandemic preparedness at global health security. Inuwi ng DOH mula sa World Health Assembly ang kasiguraduhang hindi magiging kulelat ang Pilipinas na isang middle-income country kapag may public health emergency. Isipin mo na lang na may siguradong life jacket ka habang nakasakay ng barko at kung may emergency, hindi mo kailangang makipag-agawan. Sa pamamagitan ng pakikibahagi ng DOH sa Pandemic Agreement at International Health Regulations, nakapwesto ang Pilipinas para hindi mapag-iwanan ng mga gamot, bakuna, diagnostics at therapeutics na makapagliligtas ng milyong-milyong buhay kapag may kumakalat na sakit sa mundo. Nagkaroon din ng visibility ang Pilipinas sa pathogen surveillance networks para ma-detect at mapigilan ng maaga ang malalang impact ng mga virus at biosecurity threats na walang pake sa border ng kahit anong bansa. Alam nyo, no country can handle global or pandemic threats on their own. Talagang dapat magbayanihan, tulong-tulong ng mga iba't bansa. Naalala nyo nung COVID, ang dami nating tulong from ibang bansa. Kung tayo lang, malamang napabagsak na tayo ng ating COVID disease. Ito ang natutunan natin, bawat bansa kailangan magtulungan, importante ang international health regulations, importante ang pandemic accord, importante ang pathogen access and benefit sharing agreement. Dahil din sa pakikibahagi ng DOH sa global health, trending ang konseptong inilatag mismo ni Sec. Ted Herbosa sa World Health Assembly na tinatawag na Co-Investment Framework sa Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Sa pamamagitan nito, masisiguro ng DOH na balanse ang hiring ng mga nurses sa ibang bansa para hindi masakripisyo ang sariling pangangailangan ng Pilipinas. Sa konsepto ng co-investment, tutulong ang ibang bansa para mas maparami pa ng Pilipinas sa mga nurses nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarships, trainings, faculty development at knowledge exchange.
Magbibigay din ng training ang mga eksperto ng Pilipinas sa ibang bansa para makopya nila ang galing ng Pinoy at hindi na kailangan pang mawalan ng sariling health worker ang Pilipinas. Sa modelong ito, panalo ang lahat sa konsepto ng bayanihan habang kinakaharap ng mga bansa ang malaking hamon sa kakulangan ng healthcare workers. Ng prediction, up to 11 million health workers ang kailangan ng global health system. Malaki po yun, malaking deficit yun. So very important na continuous ang pag-train, pag-educate ng ating mga nurses para sa ating health system at para sa mga bansang nangangailangan nito. Talagang kinikilala na ang Filipino health worker ay world-class. Sa World Health Assembly rin, nakakapaglatag ng mga kondisyon ang DOH para sa patas na sweldo ng mga Pilipinong nurses at healthcare workers sa ibang bansa at nasisiguro ring walang puwang ang pang-aabuso at diskriminasyon. Dahil sa partisipasyon ng Pilipinas sa WHA, direkta ang ugnayan ng DOH at mga eksperto sa pagtataguyod ng gold standards ng patient safety. Sinusunod ng Pilipinas ang Global Patient Safety Action Plan para sa kaligtasan ng mga pasyente sa ospital at sumasabay sa international targets at protocol ng World Health Assembly para malabanan ang healthcare-associated infections at antimicrobial resistance. Bukod sa global standards na naiuuwi ng Pilipinas para maggamit sa ating mga ospital, nakapag-aambag din tayo ng patient-centered care models kung saan tumatalima naman ang mga doktor at health workers sa feedback at karapatan ng bawat pasyente. I truly acknowledge and appreciate the leadership of Dr. Arbosa, His Excellency Minister of Health from Philippines, in leading this effort of strategic partnership and collaboration with countries in the region and also globally. So I would say that the Philippines has taken an approach of health system strengthening and has really demonstrated that it is possible to achieve zero harm in healthcare through our journey on pathways. Through this initiative, we have seen exemplary leadership commitment and support in improving patient safety systems, building local capacity, and empowering staff as well as creating working conditions which are truly very conducive for them to perform the best. Isa pang impact ng kooperasyon ng DOH sa World Health Assembly ay ang pagposisyon nito sa local vaccine production. Hindi nakukuha sa isang upuan ang pagtataguyod ng health systems resilience, lalo na sa mga low at middle income countries. Pero dahil nais ng DOH na matuldukan ang napakatanda ng problema sa supply, procurement delays, at logistics ng mga gamot at bakuna, inuunti-unti nito ang paghahanda ng lokal na sistema sa Pilipinas para maging hub ng vaccine at biological manufacturing sa ASEAN. Sa tulong din ito, mababawasan ang gastos at labis na pagsandal ng bansa sa Western supply chains. Isa ang Wright Foundation ng Korea at International Vaccine Institute na tumutulong na sa Pilipinas para rito. Sa pamamagitan din ng presensya ng Pilipinas sa World Health Assembly, napalakas nito ang totoong implementasyon ng Universal Health Care. Ang totoong pag-arangkada ng UHC ay nakasalalay sa matibay na primary health care. Ginagamit ng Pilipinas ang mandatong ito kaya naipanganak ng DOH ang bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS at Purok Kalusugan na kapwa community-based primary care delivery na nakatuon sa pag-iwas sa malalang sakit o preventive medicine na literal, mas malapit sa mga tao at higit sa lahat, libre. Alinsunod din ito sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming bansa nakatingin sa atin, tinitingnan yung mga reforma na ginagawa ng ating Pangulo, si PBBM, at ng Department of Health para lalong mapalapit sa ating mamamayan ang mga serbisyong kalusugan na affordable at may kalidad. Alam naman natin na mataas ang banta ng kalamidad sa Pilipinas, kaya kailangan ng maraming pag-aaral at inobasyon para maka-adapt ang health systems ng bansa sa lumalalang problema ng climate change. Kapag hindi tayo umaksyon, sisingilin dahil sa kapabayaan ang susunod na henerasyon.
Kasama ang iba't ibang scientists, doktor, financial experts at international health advocates. Hinahanda ng DOH sa World Health Assembly ang iba't ibang sistema para magawa ang climate-resilient hospitals at ang pagbabawas ng carbon footprint sa healthcare infrastructures. Halimbawa na lamang sa pamamagitan ng eco-friendly procurement policies nang hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga pasyente. Kakambal din ng climate change ang paglaganap ng vector-borne diseases, kaya kaliwat kanan ang mga technical research at inobasyon na gagawin na sa Pilipinas para hindi lumaganap ang mga vector gaya ng lamok at daga na nagdadala ng sakit. We face the realities of limited resources. World Health Assembly ang stage para maipakita ang global standards ng digital health kabilang na ang telemedicine, electronic health records, at artificial intelligence. At dahil kasama ang DOH sa World Health Assembly, nadadala natin ang mga inobasyong ito sa bansa, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Nabubuksan din ang usapin sa cross-border teleconsultation standards kung saan imbis na ipadala ang pasyente sa malayong bansa para makapagpagamot, may plataporma ang mga Pilipinong doktor sa international medical networks para makapagbigay ng serbisyong medikal. Kaugnay nito, naiuwi rin ng Pilipinas ang partnership sa Korea na magtutulay naman sa paggamit ng mas marami pang AI-enabled healthcare at ang oportunidad na magamit ang ASEAN-Korea funding mechanisms sa pagpapalakas ng teknolohiya sa Pilipinas. Bukod sa Korea, naiuwi rin ng DOH ang kooperasyon ng Stop TB at Japan na nakasentro naman sa mga teknolohiya at sistema sa pagsugpo ng tuberculosis sa Pilipinas. Nagbukas din ng oportunidad para sa mga Pilipino ang pakikilahok ng DOH sa World Health Assembly para magkaroon ng pagkakataon ang mga nais na mahasa ang kanilang kapasidad sa larangan ng siyensya at medisina. Alinsunod sa co-investment framework ng Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, pwedeng makakuha ng scholarships, trainings o fellowship ang mga nais na mag-apply sa ibang bansa o di kaya ay pwedeng makapagturo sa educational setting. Ginagawa na ng DOH ang modelong ito at mas lalo pang lumaganap ng maupong presidente ng World Health Assembly, si Sec. Ted Herbosa. Nag-sign kami ng Memorandum of Understanding with Singapore. Gusto nilang i-train yung ating mga faculty ng nurses sa master's program, sa PhD. Ito ay tutulong para mapalagana pa yung ating education and training of more nurses. Parang win-win situation ang gusto namin. Every time countries take our nurses, meron din tayong makukuhang tulong para sa pagpaganda ng health system. Ganito rin ang bilateral cooperation ng Pilipinas sa mga bansang Jamaica, Barbados at Kiribati. Access naman sa global health data ang isa pang ambag ng WHA sa bansa dahil sa pakikilahok ng DOH na isa sa katuparan ang data sharing na siyang magiging basihan ng mga health policies na binabalangkas ng DOH sa Pilipinas. Ang global health data ang nagsisilbing ebidensya para sa pagdidisenyo ng epektibong sistema sa iba't ibang aspeto ng healthcare delivery. Ang kooperasyon ng Pilipinas sa global health ay hindi lamang pagtatrabaho para masolusyonan ang mga kasalukuyang problema ng public health system sa Pilipinas. Isa itong pagsisigurado na ang kinabukasan at kalusugan ng Pilipino hindi tuluyang malulubog sa problemang pwedeng paghandaan ngayon pa lang. Ika nga sa kalusugan, nasa huli ang pagsisisi at prevention is better than cure.